Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Mayora. Hello, good morning po. Good morning po sa inyo. Opo. Mayor, nakarating na po ba sa inyo itong reklamo, itong problema ng mahigit 1,700 na mga kabalan nyo po dyan sa Magalang, Pampanga na naghahanap po nung pabahay project nila, Mayor? Opo, formal ko pong nalaman ang problemang ito ng mga benepisyaryo po ay nagsampan ng reklamo sa Sangguniang Bayan. So hindi po sa social media lang, no po. Tumaan po ng tamang proseso yung reklamo nila at noong February and March 2023 po nagsagawa ng pagdinig ang Sangguniang Bayan at naglabas po sila ng ulat sa committee nila at resolusyon noong April 2023. Ang tagal na po noon, no po. So nabigyan po ako ng kopya ng resolusyon na yon at batay po sa ulat ng committee, malinaw na ang Santo Niño Housing Project ay hindi po na turn over sa atin. At mahalaga rin po na lilinawin natin na yung Urban Poor Affairs Office noon, which is yung UPAW, na nasa ilalim po ng tanggapan ng alkalde, ang tumatanggap ng koleksyon mula sa mga benepisyaryo. UPAW. So, ang mga pondong ito ay hindi po napasa ilalim sa kustodiya ng administrasyon namin at walang ipakitang audited financial statement yung mga Dating officers. Officers na nandoon sa hearing. So, ang nangyari po, hindi na tinurn over sa amin, umalis sila sa opisina ng UPAW, lumipat sila sa isang pribadong office para tuluyan pa rin silang mangolekta sa mga beneficiaries. Opo. At ito namang beneficiaries po, syempre po sa pangarap nilang magkabahay sila, talagang religiously they pay their installment po, no? Sa pagkakakompute po ng upaw namin ngayon, yung current upaw namin, with the documents po na binigay ni na Sir Solomon sa kanila, umaabot po na 15 million yata yung naging overall total contributions po ng lahat ng mga beneficiaries sa project na yun. Opo. So, linawin natin, 15 million? Yes po. Yes po. At di piso, wala po na-turn over dyan sa LGU? Wala po. Nalaman lang namin na may project na ganito nung pong magreklamo na po yung mga beneficiaries natin. Opo. Mayor, moving forward, ang tanong po, kung itutuloy ba ng administration ninyo itong project na ito, itong Santo Niño Housing, sabihin na natin, at yung bang lupa na unang sinabi sa kanila ay talagang allotted para sa pabahay o baka naman may private individual na may-ari din nun, ha? Ironically po, meron pong private entity. Sabi ko nga, paano napasok ang LGU sa usapang ito? Kasi usually po, it's the developer at saka yung landowner lang ang nag-uusap, di ba po? Pero this is part po pala ng community mortgage program ng SHAFC. So there was an agreement that was signed between the mayor then yung SHAFC para sa project nito kasi nga it's pabahay para sa mga homeless talaga or mga indigent, no? So yun, doon pumasok ang LGU. Pero yung pong may-ari ng lupa, private entity po siya. Tapos yung developer is also a private developer na who has not been involved in any or engaged in any government development pa dati. So nangyari, doon pa lang, dapat ang LGU ang maging role niya is to identify the informal settlers po sa bayan namin para mapasama sa programa na to, yung listahan. Pero yung LGU parang nag-overboard po siya, nakisali siya dun sa usapan ng bentahan ng lupa and yun sa agreement po with the SHAFC naman, na supposedly tinurn over din nila sa SHAFC yung mga list of beneficiaries. Pero hindi, sila pa rin yun ang nagkolekta, which dapat SHAFC na yun kung magpa-fund ng project na to, yung SHAFC po, yung social housing finance po, no, financing po. So yun po, ang nagkagulo na po sila nung nakikita nila for how many years wala pong development doon sa property na yon at wala po sila maibigay ng mga dokumento sa mga beneficiaries natin kaya nagduda na po sila. So yun po, moving forward again po, wala pa rin po na kahit totoo po yon, kahit isang hollow block po na tayo doon sa property yun. Oo. Ang tanong ko lang naman, nakakapagtaka na umabot pa sa 5 taon
bago itong mga beneficiaries ay kumilos. Kasi kung kunyari, isa, dalawa, okay lang eh. Pero kung pangatlo, apat, lima na, bakit hindi po sila nakagawa ng paraan para maiparating nga doon sa administrasyon ang panluloko na ginawa sa kanila? Because po, they were made to believe po na LGU program po ito at inaayos lang po yung mga problema dun sa mga papel-papel, ganon, sinabi nila, ganon, delaying reasons po. At yung buo kasi yung tiwala ng mga beneficiaries natin na ito ay LGU initiated and implemented project. At wala naman po sigurong LGU ang tatalikod sa obligasyon nilang million, except this one po. So, paano ngayon? Yun pa rin ang tanong, Mayora, paano ngayon? Actually po, ito pong, aside from the 15 million po pala, sinabi nung developer that they shelled out already 25 million for this development alone. Pero walang development. Hindi ko po alam kung saan napunta yung 25 million ng developer. Plus po yung 15 million ng mga beneficiaries na binayad. Yun po ay hindi nila ma-account. And kung naman pong tutuloy ang programa na to, ako po bilang mayor po ng Magalang, gusto ko po talaga mabigyan ng mga pabahay ang mga taong nangangailangan talaga ng ganito. Siguro, we will revisit the list kasi po, meron po nga nagsabi nga na yung mga official po dati, sila pa po yung unang nakakuha ng mga prime spots doon sa subdivision proposed na yon. So, ako naman po gusto rin nga ituloy ito, pero yung pong usapan na may nabayad na itong mga tao. Yung developer may 25 million na. Are they going to start on a negative po? How will the engagement be? So, itong LGU naman po at the present, hindi po siya pwedeng maglabas ng from the coffers kasi po wala pong na-receive na payment from the beneficiaries. So it would be unlawful naman po yun. No? But kung talagang pwede ko pong restart ito as in another frame. Kumbaga, labas na yung kung ano mang issue meron sa dati, mag-start tayo ng bago at ito muna yung i-resolve natin while resolving yung isa pa na issue na hindi nasakop ng existing na LGU. At saka the reason po kung bakit na it resurfaced again itong issue na to, because there was a councilor who did a privilege speech po sa session nila dealing with licensed subdivisions. But this Santo Niño was deliberately not included in their discussion. So, parang hindi naman po siguro maganda kung ina-isolate natin itong issue na to kasi may problema, which is ito na po talaga dapat yung pag-usapan nila. Kaya siguro merong involvement po yung ibang mga nakaupo ngayon because they were also sitting officials during that time. Pero moving forward, mahalaga po talaga, Mayor, na matulungan natin. Nasa 1,700 din sila kung paano. And then, siguro, even yung legal assistance, siguro, para naman kung hahabulin nila. Kasi ang tanong pa rin hanggang ngayon, partner, Mayora, paano yung pera ko? Opo, yun po din ang naging resulta ng committee hearing nila dati. Pero ngayon po, moving forward, our plan po is to have them consult a lawyer. Be communicated with their president, kung sino tumatayo sa kanila, si Sir Solomon, na kung pwedeng schedule po nila yung mga beneficiaries na to, and we will be providing the legal assistance po ng lawyer na siya na rin po ang tutulong sa kanila in the event that they wanted to file a class suit against the persons who are really liable for this Malaking problema. tulong po yun. Mayor, for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras at syempre pag may development, kami magpa-follow up dito. Maraming salamat. Salamat, Mayor.